Sa lahat ng mga nanonood dyan na MIU, mga men in uniform, naiintindihan nila ako, mga kasama. Naiintindihan nila ako kasi pare-pareho kaming nasa organization eh. May mga hinaing kasi kami na hindi namin pwedeng sabihin in public. Kasi, alam niyo kung bakit? Kakasuhan nila kami. Anong kakaso nila sa amin? Neglect of duty. Anima ba? Ano yan? Neglect of duty na yan. Mag-share ka lang, mag-comment ka lang, mag-like ka lang. Ano yun? Neglect of duty na yan? Bakit? Duty ba ng pulis na hindi mag-like? Or duty ba ng pulis na umayon sa mga pinopost online? Duty ba ng pulis na hindi umayon sa mga pinopost online? Diba? Hindi duty ng pulis yan, mga kasama. Hindi duty ng pulis na mag-monitor ng mga post online. Hindi namin duty yan. Ang duty namin is to enforce the law. Yun lang ang ano namin, yun lang ang trabaho namin. Is to enforce the law. Because we are the law enforcer. Bakit? Pag-i-enforce ba ng law? Pag-i-enforce ba ng batas yung pagmo-monitor or pag-share, pagla-like namin sa Facebook? Hindi namin yung trabaho. Pero hindi naman sinasabi sa batas na bawal yun. Wala naman nagsasabi sa batas na bawal yun, mga kasama. Pulis ako. Pwede akong mag-share, mag-like, mag-comment online bilang Pilipino. Sino nagsabing bawal yan? Di ba? Papuntahin mo dito meron akong patrol shoes dito, sampalin ko ng patrol shoes yan. Di ba? Hindi trabaho, hindi duty ng pulis na hindi mag-like, hindi mag-share at hindi mag-comment sa mga political issues. Wala sa duty namin yan, mga kasama. Kahit ilista mo lahat sa mga duty ng pulis yan, yung pagmomonitor man lang sa online post, yung mga Facebook post na yan, wala sa listahan ng mga ginudutihan ng mga pulis yan. Paano naging neglect of duty yan? Di ba? Paano naging neglect of duty yan? Kasi sinabi ng taas. Sabi ng taas, oh, wag ka mag-share, wag ka mag-like, wag ka mag-comment. That is your duty. Sabi nung nasa taas. Okay, duty mo yun. Kasi sinabi nung nasa taas. Kung ano man yung order ng mga nasa taas na sinabi sa mga nasa baba, that is your duty. Pero ang tanong, lawful ba yung order na yon? Mga kasama, lawful ba yon? Is it in accordance with the law na pagbawalan kang mag-like, share, and comment? Di ba? In accordance with the law ba yung ginagawa nila? Siyempre hindi. It's definitely unlawful, di ba? Bawal yan kasi nga fundamental right ng Pilipino, kahit sinong Pilipino, na magkaroon ng right to freedom of expression, right to freedom of speech na sinasabi. Alam nyo yun, mga general yung mga yan, mga general, matataas na opisyal mga yan, di nila alam ang constitution. Putik na yan, gagawa sila ng memorandum circular na ay, bawal daw mag-like, mag-comment, mag-share. Para saan? Para hindi natin suportahan si Duterte. Putik. Ay, anong gusto nila? Sila lang ang bida, sila lang yung gustong masuportahan ng mga pulis, ng mga sundalo. Di ba? Yun yung gusto kasi nilang mangyari. Ayaw nilang suportahan natin yung Duterte. Kahit ang gusto nating suportahan yung mga Duterte, gusto nila yung mga Marcos, ang gusto nilang suportahan natin. Paano mo susuportahan yung taong ayaw mo? Di ba? Alangan naman nakokontrolin nila yung utak natin. Alangan naman nakokontrolin nila yung isip natin, mga kasama. Hay, alam nyo yan, ang tawag dyan is grave coercion. May kaso yan, yung sinasabi nila na i-like mo, i-share mo yung bagay na against sa will mo.
Coercion ang tawag dyan, mga kasama. Kaso yan. Yung pipilitin kang gawin yung isang bagay na against sa will mo, against sa gusto mo, that is coercion. Diba? Subukan nila akong pag-explainin yan. Sasabihin ko yan sa harap nila. Baka ako pa yung puposas sa taong yan. O, papalike niya yung isang bagay, ipapashare niya yung isang bagay na ayaw ko. Tapos gusto niya, wag akong mag-share, wag akong mag-like ng mga gusto kong post. Sige, subukan niya lang. Subukan lang ng kahit sino. Napigilan ako sa gusto ko, at saka pigilan niya ako sa mga ayaw ko, or pilitin niya ako sa mga ayaw ko. Puwasasan ko yan, kahit sino pa yan. That is considered coercion. Diba? Nasa batas yan, bawal yan eh. Tagapagpatupad kayo ng batas. Tagapagpatupad tayo ng batas, tapos tayo yung magbabiolate ng batas na yan. Diba? Constitution pa lang, wala na. Constitutional right pa lang, wala na, mga kasama. Diba? Constitution. It's the right to freedom of expression, freedom of speech, mga kasama. Kahit anong batas, kahit anong memorandum, kahit anong order yan, kung hindi sang-ayon sa mga constitution, that's considered void and invalid from the beginning and from the start and the beginning. Awit sa inyo, mga sir. Mga general pa kayong tinuringan, di nyo alam ang constitution. Lecturean ko kayong lahat dyan eh. Diba? Kaya nyo marinig nila to. Ayan nyo, ipanood nyo nga sa kanila to. Patrolman ang magle-lecture sa kanila. Tingnan natin. Ha? CR ka? Lecturean natin sila ng mga constitutional right. Para hindi naman nila binabiolate, para naman irespeto nila yung mga rights natin. Putik. Pulis ka, general ka, mga pinuno ka ng organisasyon, di mo alam yan? Animab ba? Oh, yung puso ko talaga eh. Oh, kita na yung mukha ko ngayon. Nagpapakita na ako sa camera para malaman nila na ako yung nagsasalita sa likod nito, sa harap nito. Dati sa likod ng camera lang ako nakatago eh. Boses ko lang yung naririnig nyo. Pero ngayon sa harap ng camera na. Kasi nandyan yung pangalan ko. Ibig sabihin, kahit ipatawag ako sa Krame, kahit ipatawag ako sa Malacanang, kaya kong tayuan yung sinasabi ko, mga kasama. Tayuan ko yan, parang vigil lang yan. Parang vigil lang yan na tumatayo. Tayuan ko lang yan. Sinabi mo ba yan? Sabihin na, tanungin nila sa akin, oh, sinabi mo yan, patrolman? Yes sir. Ako pong may sabi lahat niyan, nasa video na yan. Kita nyo ba naman yung mukha ko dyan, ang pangit na mukha na yan? Yung pangit na mukha na yan yung nagsasabi niyan. Sabihin ko dun. Diba? Naihi daw yung kasama ko. Wait lang ha. Paano naging neglect of duty yung hindi mo pagsunod sa gusto nila? Diba? Paano naging neglect of duty yon, mga kasama? Neglect of duty kapag hindi ka dumuti. Yun ang ibig sabihin ng neglect of duty, kapag hindi ka dumuti. That's neglect of duty. Pero kung duty ka naman, tapos nag-like and share ka lang naman, dahil yun yung sa tingin mo, agree ka, dun ka, sa tingin mo, tama ka. Tama yung post na nakita mo sa Facebook, tama yung sa tingin mo, tama yung post sa internet. Nirepost mo, in-upload mo. Hindi yung neglect of duty, mga kasama. Because that is not your, it is not part of your duty bilang police officer. It's your freedom of expression. It's one of the rights. It's one of your fundamental rights bilang tao. Okay, lecturean ko na nga kayo. Lecturean na natin sila, yung mga general dyan sa taas, kasi wala silang alam sa mga rights natin. Diba? Putik. Generals kayo ha, general kayong naturingan kayo. Pero bakit di nyo alam yung mga rights namin bilang tao? Huwag nyo nang isipin yung right namin bilang pulis. Isipin nyo lang yung right namin bilang tao. Maintindihan nyo kung bakit ako ganito. Maintindihan nyo kung bakit ako may hinanakit.
or hinaing sa organisasyon. Di ba? Bilang tao na lang, kahit hindi ako pulis, same pa rin ang hinanakit ko. Kasi pinipigilan nyo yung right ko bilang tao, yung right ko bilang Pilipino, na sabihin yung mga gusto kong sabihin. Bakit? Dahil gusto nyo kaming kontrolin. Bakit? Dahil gusto nyo kaming gawing aso-aso, di ba? Gawin nyo kaming utusan. Putik na yan, hindi ako pulis para maging utusan nyo, sir. Pulis ako dahil para sa taong bayan. Putik, hindi ako pulis para sa inyo. di ba? Ano kayo? Kayo bang nagpapakain sa akin para sumunod ako sa inyo? Oo, general kayo, oo, mga nasa posisyon kayo, pero hindi kayo ang nagpapakain sa akin. Paano ako susunod sa inyo kung alam ko namang mali yung sinusunod ko sa inyo? Or mali yung ipinapasunod nyo sa akin, di ba? Hindi kayo yung nagpapakain sa akin, hindi kayo yung nagpapasweldo sa akin, mga sir. This is addressed to the, okay, to all the generals. Sige, sabihin natin sa lahat ng mga general ng PNP sa organization natin sa lahat ng mga general dyan na nakikinig, sir, sabihin ko sa inyo hindi po kayo ang nagpapasweldo sa amin. Hindi po kayo ang nagpapakain sa akin. Pera ng taong bayan yung ginagamit natin, yung sinasahod natin. Pare-pareho tayo, pinapalamon tayo ng taong bayan. Kaya wag mong sabihin sa akin, sir, na kailangan kitang sundin kahit alam kong mali yung sinasabi mo. Ba't ako susunod sa'yo kung alam kong mali yung sinasabi mo, sir? Diba? Ba't ako susunod sa'yo? Di mo ata alam, sir, pareho tayong pulis. Di ba? Kahit general ka, kahit patrolman ako, pareho tayong pulis. Walang kwenta yung ranggo mo, sir, sa ranggo ko. Pagdating sa prinsipyo. Di ba? General ka lang, nauna ka lang Di ba? Nauna ka lang kasing pumasok sa PNP, kaya general ka na ngayon. Antayin mo ako, tignan natin. Antayin mo ako ng ilang taon. Magiging general din ako. Di ba? Nauna ka lang sa serbisyo kaya ganyan ka. Pero pangako ko sa iyo, sir, pangako ko sa inyo, sa lahat ng mga general dyan na may mga star, never akong mag-uutos sa mga patrolman, sa mga korporal, ng mga hindi sang-ayon sa batas na utos. Para saan? Para sa pera. Para saan? Para sa power. Never kong gagawin yan, mga sir. Ay, kasi may prinsipyo tayong ipinaglalaban. Yung prinsipyo nyo, nirerespeto ko yan, mga sir. Prinsipyo nyo yan Wala akong pakialam dyan, wala akong problema dyan. Sana respetuhin nyo rin yung prinsipyo ko, na hindi sumunod kapag alam kong unlawful order. Di ba? Bakit ako susunod sa inyo kahit pa general kayo? Hindi ko kayo susundin kung alam kong hindi lawful yung order nyo. Kahit sino pa yan, kahit pa si Chief PNP yan, at kahit pa si Presidente mag-utos sa akin, hindi ako susunod dyan. Okay? Kahit sino pa yan, kung alam kong hindi lawful yung order na sinasabi sa akin, ba't ako susunod? Diba? Diba? Ba't ka susunod? Go, 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 laban ng laban po. Putik na yan. Mag-comment ka lang, mag-share ka lang, mag-like ka lang, kakasuhan ka na. Puta. Ay. Sorry sa word ko. Pero napapamura talaga ako Parang kay Tatay Digong talaga no? Mapapamura ka talaga kung alam mong may mali Okay, meron tayong balance Go. Ay, medyo yung dibdib ko kabado. Parang ang dami kong gustong sabihin, mga kasama. Ang dami kong gustong sabihin.
Kaso, kahit nagsabi ako dito, hindi naman nila naririnig. Hindi naman nila ako napapakinggan. So, paano yan? Siguro, i-record nyo na lang tong live ko. Isampal nyo sa mukha nila tong video ko. Para naman maramdaman nila yung pinaglalaban natin. Order to explain kayo dyan. That order to explain, mga sir, ulitin ko sa inyo ha. The order to explain, that is not a lawful order. Diba? Order to explain kayo dyan. Hindi nyo alam eh. Unlawful yung order na yan, mga sir. Paano ako susunod dyan? Sige, hamunin ko kayo. Orderan nyo ako ngayon. Order to explain, Patrolman Fontillas. Why are you posting support to Rodrigo Duterte? Sabihin nyo yan. Ilagay nyo sa order nyo yan. Order to explain. Never kong gagawin yan. Never kong i-explain yung sarili ko. Bakit? Hindi gawan nyo ulit ako ng order. Why not complying with the order to explain? Gawan nyo ulit ako ng order. Oh, sige. Ginawan nyo ako ng order to explain. Hindi ko ginawa. Gawan nyo ulit ako ng order to explain why I didn't explain in the first order. Sige, orderan nyo ako ng pinakamaraming order na alam nyo. Kapag hindi na naman ako sumagot sa pangalawang order to explain na yan, orderan nyo ulit ako ng pangatlong order. Order to explain why you didn't explain on the next order to explain on the first order. So tatlong order na yan, mga kasama. Hindi ko sinunod lahat. Ba't ako susunod dyan? Diba? Hindi nga lawful yung order na yan eh. It's against the law. What law is the basis? What basis? What law? Ang ginawa kong basis dyan. Bakit sinabi kong unlawful? Because the memorandum circular na sinabi nila, na naging basis nila ng order to explain na yan, is definitely unlawful. Diba? Hindi yan lawful. The memorandum circular na sinabi na bawal tayo like, comment, and share sa mga posts about kay Duterte, that memorandum itself is not lawful. It's unlawful. So bakit ako susunod sa memorandum na yan kung alam kong hindi lawful yan? Di ba?